Cook and Talk with Madam. So for today's cooking vlog, ay gagawa naman tayo or magluluto naman tayo ng napakasimpleng merienda na paborito ng karamihan at hindi nauumay o hindi nagsasawa ang mga Pinoy na katulad ko. So ano ba ang iluluto natin? Ang iluluto natin for today ay ginataang bilo-bilo. So ang ginataang bilo-bilo ay ang tawag sa aming probinsya, sa Ilocano ay tambo-tambong, sa Bisaya naman ay binignit, at sa Kapampangan, ano kaya ang tawag ng ginataang bilo-bilo? Kung sino man po ang unang mag-comment dito kung ano ang Kapampangan ng bilo-bilo ay may 100 pesos GCash po galing sa akin. Ang first na magpo-comment po dito ay mananalo po. So, ano pa ba ang hinihintay natin? Wag na po nating patagalin. Tara, lutuin na natin ang ginataang bilo-bilo. So, ayun na nga mga madam, bago pa po tayo mag-umpisa iluto ang ating bilo-bilo o ginataang bilo-bilo, kailangan muna natin gumawa ng ganito, dough, na gamit ang ating glutinous flour. So, nag-umpisa na po ako dito, na gawa ko na po yung ating bilo-bilo o yung glutinous flour na tinatawag. So, ang gagawin ko, lalagyan ko lang dito para hindi siya magdikit-dikit. Magbibilog-bilog po ako ng katamtamang bilog na gagamitin natin. Ayan, para hindi po didikit. So, yung saktong bilog lang. So, wait lang. Ano yun? So, paano ba namin ginawa yung dough? Hindi ko na naipakita sa inyo. So, maglalagay lang po ng konting tubig dun sa ating glutinous flour. So, pag nakita nyo na para na siyang dough, pwede na yun. So, ayan. Ibilugin lang natin siyang ganito. So, hanggang sa marami tayong magawa. So, super simple lang yan mga madam. Ayan. Ito yung masarap. Alam nyo, paborito ko po itong tambo-tambong na tawag sa amin sa Ilocano. Naging paborito ko po siya kasi doon po sa aming baryo, sa aming probinsya, ang ginagawa po nila, naghahanda po sila ng ganito pag may birthday. Mostly birthday ng mga matatanda. Pag ang matanda ang may birthday, sigurado may bilo-bilo. So, at makakatikim ka rin ng bilo-bilo, hindi lang sa pang-merienda, kundi pag may mga padasal. Pag may mga padasal po, ayan, nandyan din po kami. Nandyan din po ng aking mga kapatid at ang aking mama, nandun po kami at kumakain din po ng bilo-bilo. So, napakasarap po ng bilo-bilo. Super, alam niyo yun, parang traditional na para sa mga Filipino. So, ayan, bilog-bilogin lang natin ito. So, ayan mga madam, umpisahan na natin ang ating ginataang bilo-bilo. Magpakulo lang tayo ng gata. Pakuluan natin yung ating gata ng nyog. Maglalagay din tayo ng konting asukal. Tansyahin muna natin yung asukal mga madam. Ayan. Tapos mamaya magdadagdag na lang tayo. So, ayan. Pakuluan lang natin ito ng mga 5 minutes siguro. 5 to 6 minutes bago natin ilagay yung ating
kamote at saging. So, ayan. Takpan po muna natin. So, ayan. Sunod na natin ang ating kamote. So, alisin ko lang muna saglit yung tubig. Kasi binabad ko sa tubig yung ating kamote para hindi siya mangitim. So, ayan. Ilagay na rin natin, isabay na rin natin yung ating saging kasi matagal ito maluto eh. So, ayan. Kuluan lang natin yan. So, ayan mga madam, kung kumukulo na ang ating saging at ang ating kamote, ilalagay ko na yung ating evaporated milk. So, bakit may evaporated milk? So, hindi po ako gumamit ng tubig. Kasi yung iba po, gumagamit po ng tubig para po magsabaw. So, ang gagawin ko po para po mas lalong sumabaw ang ating ginataang bilo-bilo ay gagamit po ako ng evaporated milk. At ito po yung magpapalasa pa po sa ating ginataan. Ayan. Alam ko, hindi nyo pa ito na-try na nilagyan ng evaporated milk. Pero siguradong mapapawaw po kayo sa sarap. Promise, itry nyo po ito. Ayan. So, 1 can of evaporated milk. So, ayan mga madam, nailagay ko na po yung evaporated milk. Pakuluan lang po natin siya ng mga 5 to 10 minutes. Ayan. So, ayan mga madam, kumukulo na yung ating ginataan. So, ilagay na natin yung ating nabilog na bilo-bilo o yung glutinous flour. So, ayan. So, wag natin hayaan na magdikit-dikit. Dikit-dikit na nga siya eh. So, ayan. Lagay lang natin. So, malalaman nyo po na luto na yung inyong glutinous flour o yung bilo-bilo kapag umaapaw na po siya, kung nagfo-float. Nagfo-float na. So, ayan mga madam. Kumukulo na siya. So, halos hindi na natin makita yung mga bilo-bilo. Ayan. Kasi dahil sa ating gata. So, ayan. Medyo malapot na siya. Ilagay na natin yung ating sago. O yung tapioca pearl. So, ayan. Lagay natin yung sago. Ayan. Yan din magpapasarap yan. Parang yan yung gustong-gusto mo din kainin. Tsaka yung bilo-bilo. So, haluin lang natin yan. So, natikman ko na siya kanina. Nagdagdag na ako ng asukal. So, nasa sa inyo na yan kung gaano katamis yung gusto ninyong ginataang bilo-bilo. So, ayan. Yan yung gusto nating ma-achieve, yung malapot siya. Ayan. So, another 5 minutes and pwede na ang ating ginataang bilo-bilo. So, diba, napakasimple at napakadaling gawin. So, syempre, bago natin tapusin ang vlog na ito, titikman po muna natin ang ating ginataang bilo-bilo. Diba, umusok-usok pa kasi medyo mainit pa. Ayan o, yung lapot, yan yung gustong-gusto natin na ma-achieve. Wow! Para makita natin kung talagang masarap yung ating bilo-bilo. Mostly yung iba dito, masarap nilang kainin pag malamig na yung bilo-bilo. Pag ako, gusto ko yung medyo mainit pa. Yung iba kasi nilalagay pa nila sa ref, sa fridge bago nila kainin.
Sarap. Medyo mainit pa. Alam mo ba, kumakain ka ng bilo-bilo, parang bumabalik ka sa nakaraan. Alam mo yung mga ninunuan mo, ano? Yung mga ancestors, mga gano'n, yung mga matatanda, kasi di ba ito yung mga mostly na pinapakain sa mga bata. So pag tinikman mo, parang re-remember mo lahat ng mga bata ka pa, yung mga ginagawa mo ng mga bata ka pa. So super sarap. Aming kata, nanunuot talaga siya dun sa kamote at sa tapos yung glutinous flour o yung bilo-bilo natin, ang perfect. So I hope you like this video, and please pa-follow naman po sa aking Facebook page, ang Cook and Talk with Madam. And don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel, Cook and Talk with Madam. Happy cooking!